Paano kung sabihin ko sa iyo na nakita na ni Nostradamus ang iyong kapalaran na nakasulat sa mga bituin? Binalaan niya na ilan lang ang makakakilala sa mga palatandaan, at ang mga kikilos ay hindi na muling maghihirap sa parehong paraan. Isipin mo, isang desisyon na kayang baguhin ang iyong kapalaran, magbukas ng mga pintong akala mo'y sarado na, at magdala ng mga biyayang hindi mo inaasahan. Marami ang hindi pinapansin ang mga babalang ito at nananatiling pareho pero hindi ikaw. Kung ang zodiac sign mo ay kabilang sa tatlong napili, ito na ang iyong pagkakataon. Huwag hayaang lumampas ang tadhana, maaari nang magsimula ang iyong sandali ng kasaganaan ngayon mismo. Sa loob ng maraming siglo, humingi na ng kasagutan ang mga tao kay Nostradamus. Ang kanyang mga salita ay puno ng hiwaga, ngunit ang kanyang mga pangitain ay nagdala ng katotohanang umalingaw sa bawat henerasyon. Kilala ng mga Pilipino ang pakiramdam na ito, ang paniniwala na ang mga senyales, panaginip at maliliit na coincidences ay hindi kailanman basta-basta. Mga mensahe ang mga ito, gumagabay tungo sa ating kapalaran. Sa ngayon, kumikilos ang universo sa paraang minsan ng binalaan ni Nostradamus. Hindi ito para sa lahat. Para lamang ito sa iilan, at ang kanilang mga zodiac sign ay mismong tinatakan ng tadhana. Isipin mong mamiss ang mismong sandaling itinakda para iangat ang iyong buhay. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang mensaheng ito. Kung ikaw ay nanonood ngayon, ibig sabihin hinila ka na mismo ng kapalaran dito. Hindi ka narito ng aksidente. Manatili ka sa akin, dahil sa pagbasa na ito, ibubunyag ko ang tatlong zodiac signs na pinili para sa pambihirang biyayang ito, at kung ano ang dapat nilang gawin para ito'y kanilang makamtan. Nostradamus at ang tadhana. Si Nostradamus ay higit pa sa isang tao, isa siyang mensahero ng panahon. Ang kanyang mga isinulat ay puno ng mga bugtong, babala, at sulyap ng mga pangyayaring huhubog sa mundo. Marami ang natakot sa kanyang mga salita, ngunit yaong mga nakinig ay nakatagpo ng gabay sa oras ng kawalan ng kasiguraduhan. Madalas niyang ipaliwanag ang tadhana bilang hindi nakapirmi, kundi isang bukas na pintuan. Isang pagkakataon. Isang tsansang minsan lang dumarating, at kapag pinalampas, maaaring hindi na bumalik muli. Para sa mga Pilipino, pamilyar ang katotohanan ito. Mula pagkabata, tinuturuan tayong igalang ang mga palatandaan. Ang panaginip ng ahas ay maaaring mga hulugang nakatagong kayamanan. Ang biglaang katok sa hating gabi ay maaaring babala. Maging ang paggalaw ng hangin o ang pag-ikot ng apoy sa kandila ay pinaniniwalaang may dalang kahulugan. Ang maliliit na detalye ay hindi basta aksidente, mga bulong ito ng kapalaran. At alam ni Nostradamus na ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang baliwalain ang mga ito. Naniniwala siya na ang mga bituin ay nakaayon sa tadhana. Ang bawat zodiac sign ay hindi lang basta personalidad, kundi sisidlan ng enerhiya, may dalang lakas at kahinaan na nakakabit sa mas malalaking puwersa ng universo. May mga palatandaan na para sa pag-ibig, may para sa pagsubok, at may para sa kayamanan. Ngunit paminsan-minsan, sinabi niya na may ilang piling palatandaan na sabay-sabay angat, na may dalang pambihirang pagkakataon na lubos na magbabago ng direksyon ng kanilang buhay. Isipin mo ito, ang buhay ay parang isang kalsada. Araw-araw, naglalakad ka ng hindi tiyak kung saan patutungo. Hanggang sa dumating ka sa isang sangandaan. Isang daan ang pamilyar at ligtas, ngunit nagdadala lang pabalik sa parehong hirap na dati mo nang dinaanan. Ang isa naman ay tila hindi tiyak, ngunit kumikislap ng liwanag. Ang daang iyon ang inilarawan ni Nostradamus, ang pagbubukas ng tadhana. Ang tanong, magiging sapat ba ang iyong tapang para tahakin ito? Maraming tao ang pinipigilan ng takot. Naririnig nila ang tawag ng pagkakataon, ngunit mas malakas ang bulong ng pagdududa. Paano kung mabigo ako? Paano kung hindi ito totoo? Paano kung hindi para sa akin? Kaya nananatili silang nakatigil, naghihintay, umaasa, ngunit hindi kumikilos. Binalaan ni Nostradamus na ang pag-aatubili ang pinakamatinding kaaway ng tadhana. Hindi ang kapalaran ang umaayaw sa atin, kundi ang sarili nating pagtanggi na kumilos kapag ibinigay na ng universo ang senyales. Ngayon, muling gumagalaw ang mga bituin. May pambihirang pagkakaalin na kahalintulad ng mga propesya ni Nostradamus. Hindi ito para sa lahat, nakatuon lamang ito sa tatlong zodiac signs. Ang tatlong ito ay tinatawag na para bang isang sikreto mula sa kalangitan. Hindi sila napili ng basta-basta, kundi dahil handa na ang kanilang espiritu. At dito ka dapat makinig. Dahil kung ang iyong palatandaan ay kabilang sa tatlo,
lahat ng pinagdaanan mo, ang mga hirap, sakripisyo, at panalangin ibinulong mo sa katahimikan, ay paghahanda para sa sandaling ito. Ang iyong tadhana ay hindi maghihintay magpakailanman. Nandito na ito, ngayon, kumakatok sa iyong pintuan. Bago ko ibunyag ang mga palatandaan, tandaan mo ito, hindi hinangad ni Nostradamus na mabuhay tayo sa takot. Ang kanyang mga babala ay hindi sumpa, kundi imbitasyon para magising. Nais niyang makita natin ang lampas sa ordinaryo, at maunawaan na ang buhay ay hindi lang paulit-ulit na gawain. Isa itong sayaw sa pagitan ng kapalaran at malayang kalooban. Maaaring buksan ng mga bituin ang pintuan, ngunit ikaw lamang ang makakapili na pumasok dito. Kaya makinig ng mabuti. Kung ang iyong zodiac sign ay isa sa tatlong napili, mararamdaman mo ito sa iyong puso sa mismong sandaling banggitin ko ito. Kikilalanin ng iyong espiritu ang katotohanan. At kapag dumating ang sandaling iyon, huwag kang mag-atubili. Dahil ang tadhana ay hindi tumatawag ng paulit-ulit, ito ay tumatawag ng minsan, at tumatawag ito ngayon. Zodiac sign #1. Ang unang palatandaan na itinuro ng pangitain ni Nostradamus ay Pisces. Sa lahat ng zodiac signs, ang Pisces ay nagdadala ng espiritong namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ang pisikal at ang espiritual. Ito ang dahilan kung bakit madalas na hindi nauunawaan ang mga ipinanganak sa ilalim ng Pisces. Mas malalim silang mangarap, mas matindi silang magmahal, at mas maaga nilang nararamdaman ang mga bagay bago pa mapansin ng iba. Ngunit dahil sa kanilang pagiging sensitibo, madalas din silang magdala ng mabigat na pasanin, mabilis silang pinanghihinaan ng loob, madaling masaktan, at kadalasang nawawalan ng tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Malinaw itong nakita ni Nostradamus. Nabanggit niya ang isang grupo ng mga kaluluwa na haharap sa mga pagsubok na halos tuluyang babasag sa kanila, ngunit sa loob ng kanilang sakit, nakatanim ang binhi ng pinakadakilang biyaya. Perpektong kumakatawan ang Pisces sa katotohanang ito. Sa maraming taon, maaaring naramdaman mong hindi napapansin ang iyong mga sakripisyo. Maaari mong ibinigay ang iyong pag-ibig, suporta, at lakas sa iba, ngunit kapalit nito ay iniwan kang walang laman. Maraming Pisces ang nagdadala ng mga tahimik na laban, pinansyal na paghihirap, mga pusong nabasag, o mga pangarap na tila hindi kailanman natupad. Ngunit narito ang pagkakaiba ng sandaling ito, binalaan ni Nostradamus na kapag ang universo ay nagbigay ng pagbubukas para sa Pisces, hindi ito maliit. Isa itong dambuhalang alon. Mabilis, makapangyarihan, at hindi mapipigilan, tulad ng tubig na bumabagsak mula sa sirang dam. Hindi ito oras ng pag-atubili. Kung ikaw ay titigil, kung magdududa ka, kung magtatago ka, lilipas ang alon at mananatili ka sa parehong lugar na matagal mo nang kinalalagyan. Ngunit kung magtitiwala ka, kung sasabay ka sa agos, dadalhin ka nito sa isang kapalarang hindi mo kailanman naisip. Ang Pisces ay tanda ng malakas na intuisyon. Sa kaibuturan, alam mo kung kailan may bagay na tama ang pakiramdam. Alam mong may mga panaginip na hindi basta panaginip kundi mensahe. Alam mong ang isang pagkakataon na masyadong tugma ay hindi aksidente. Ito ang iyong regalo at ngayon, tinatawag ka ng propesya upang gamitin ito. Huwag baliwalain ang mga senyales na inilalagay sa iyong landas. Huwag ding itaboy ang bulong na nagsasabing, ito na ang iyong oras. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, ang panaginip ay hindi basta panaginip. Para sa Pisces, mas malakas ngayon kaysa dati ang katotohanan ito. Maaring sa panaginip mo matatagpuan ang mga kasagutan. Ang biglaang paglitaw ng numero, isang kantang maririnig mo sa tamang sandali. O maging isang hindi inaasahang pagkikita, hindi ito basta aksidente. Mga gabay ito ng universo tungo sa aksyong kailangan mong gawin. Naniniwala si Nostradamus na ang Pisces ay may kakaibang kakayahang gawing lakas ang pagdurusa. Kung saan nakikita ng iba ang kahinaan, doon nakakahanap ang Pisces ng karunungan. Kung saan bumibigay ang iba, ang Pisces ay yumuyuko ngunit nananatiling matatag. At ang katatagang ito ang dahilan kung bakit nakatuon sa iyo ang propesya. Handa ka na ngayon. Hindi dahil madali ang iyong buhay, kundi dahil hinubog ka na ng iyong mga karanasan upang tanggapin ang nakalaan sa iyo. Kaya, Pisces, tandaan mo ito, hindi ka na itinadhana upang maghintay lamang. Tapos na ang panahon ng paghahanda. Nakasusi na ang pintuan, at ang kailangan na lamang ay ikaw ang pumasok dito. Huwag hayaang patahimikin ka ng takot. Huwag hayaang bulagin ka ng pagdududa. Para sa iyo ang sandaling ito, at kapag lumampas na, hindi na ito muling darating.
Kapag kumilos ka, dadaloy ang kasaganaan na parang tubig, hindi mapipigilan at nakapagpapadalisay. Ang pag-ibig na iyong ipinanalangin, ang katatagan na iyong inaasam, ang pagkilalang iyong nararapat, lahat ito ay nasa iyong abot kamay. Ngunit mangyayari lamang ito kung pipiliin mong bumangon kapag tinawag ka ng tadhana. At ngayon, habang nagpapatuloy tayo, isa na namang palatandaan ang ibinubunyag. Isang tanda na madalas itago ang sakit sa likod ng lakas, ngunit ang kanilang tadhana ay kasing agarang tawagin. Zodiac Sign #2. Ang pangalawang palatandaan na pinili ng tadhana ay Leo. Sa lahat ng signs, ang Leo ang nagdadala ng apoy ng araw mismo. Mga isinilang na lider, matatag ang loob, at puno ng pagmamalaki, madalas nakikita ang Leo bilang hindi mapipigilan. Ngunit sa likod ng kanilang liwanag, may anino ring bihira mapansin. Maraming Leo ang may takot na hindi sila napapansin. Nagbibigay sila, nagliliwanag, namumuno, ngunit sa kaibuturan, nagtatanong sila, nakikita ba talaga nila ako? Pinahahalagahan ba talaga nila ako? Direktang tinutukoy ng propesya ni Nostradamus ang nakatagong sakit na ito. Binalaan niya ang panahon kung kailan ang mga taong may malakas na espiritu ay mararamdamang tila hindi sila nakikita, na parang nasasayang ang kanilang mga pagsisikap. Nasa puntong ito nakatayo ngayon ang Leo. Sa maraming taon, tahimik na lumaban ang marami sa kanila, nakipaglaban sa kabiguan sa pag-ibig, mga hamon sa pera, o ang bigat ng laging pagdadala ng inaasahan ng iba. Ngunit gaano man kabigat ang buhay, hindi kailanman tumitigil ang Leo sa pag-abante. Ang lakas na ito ay parehong kanilang biyaya at kanilang pasanin. Ngunit narito ang katotohanan, kapag bumukas ang tadhana para sa Leo, ito ay parang pagsikat ng araw. Gaano man kadilim ang gabi, ang araw ay muling sumisikat, at kapag ginawa nito, walang makakabaliwala sa kanyang liwanag. Naniniwala si Nostradamus na may ilang palatandaan na bibigyan ng pagkakataong pumasok sa kanilang tunay na kapangyarihan, at kabilang dito ang Leo. Hindi lang ito tungkol sa pagkilala ng iba, ito ay tungkol sa pagkilala mo rin sa sariling halaga. Sa matagal na panahon, sinubukan ng Leo na magkasya sa mga lugar na masyadong maliit para sa kanilang liwanag. Mga trabahong pumipigil sa kanilang pagkamalikhain, mga relasyon na pumupusyaw sa kanilang puso, o mga pagkakaibigang kumukuha ngunit hindi nagbabalik. Malinaw ang propesya, ang panahon ng Leo upang kumawala ay ngayon. Kung hindi mo ito susunggaban, mananatili kang nakulong sa parehong siklo ng sobra ang ibinibigay ngunit kulang ang natatanggap. Ngunit kung yayakapin mo ito, hindi na muling maitataago ang iyong liwanag. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung saan ka itinanim, doon ka dapat mamulaklak. Ngunit para sa Leo, iba ang sinasabi ng tadhana. Hindi ka itinadhana upang mamulaklak kahit saan. Ikaw ay nakalaan na mamulaklak sa lugar kung saan ganap kang maaabot ng araw. Ibig sabihin, pumili ng mga papel, relasyon, at oportunidad na magbibigay daan sa tunay mong kinang. Ito ang dapat gawin ng Leo, huwag makontento. Huwag paliitin ang iyong liwanag para lang maging komportable ang iba. Ang pangitain ni Nostradamus ay nagbabala na ang tadhana ay parang entablado, bumubukas lang ng sandali. Kung magdadalawang isip ka, ibang tao ang aakyat sa pwesto. Ngunit kung aangkinin mo ito, buong entablado ay mapapasayo. Hindi ito kayabangan, ito ay banal na pagkakaayon. Isinilang ka na may tapang, karisma, at pamumuno para sa isang dahilan. Kapag kumilos ka ngayon, susunod ang mga biyaya. Lalago ang yaman, hindi lamang sa pera kundi sa mga oportunidad. Darating ang pag-ibig, hindi lang sa romansa kundi pati sa katapatan. Sa wakas, mararamdaman mo ang respeto, dahil hindi mo na ito hahanapin, isasabuhay mo na ito. Kaya, Leo, pakinggan mong mabuti, ang iyong tadhana ay hindi nasa likuran. Nasa harapan ito, nasa spotlight. Ang tanging tanong, lalapit ka ba, o hahayaan mong itulak ka pabalik ng takot? Ang propesya ay hindi naghihintay para bukas. Tinatawag ka nito ngayon. At tulad ng araw na hindi kailanman sumisikat ng mag-isa, may isa pang palatandaan na pinili ng tadhana. Isang tanda na madalas nagdadala ng tahimik na lakas, ngunit ngayon ay tinatawag upang tumindig ng mas malakas kaysa dati. Zodiac Sign #3. Ang ikatlong palatandaan na pinili ng tadhana ay Scorpio. Kung ang Pisces ang nangangarap at ang Leo ang araw, ang Scorpio naman ang bagyo. Sila ay matindi, masidhing magmahal, at makapangyarihan sa paraang hindi kayang maunawaan ng karamihan. May misteryo ang espiritu ng Scorpio, nakikita nila ang kasinungalingan, nararamdaman ang nakatagong hangarin, at nakaliligtas sa mga laban na makakabasag sa iba.
Ngunit kasama ng regalong ito ay isang sumpa. Maraming Scorpio ang nabubuhay na may malalalim na sugat, mga peklat mula sa pagtataksil, pagkawala, at kabiguang nag-iwan sa kanila ng tanong kung kailan sila tunay na gagantimpalaan ng buhay para sa kanilang katapatan at lakas. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga taong dumaraan muna sa anino bago makapasok sa liwanag. At perpektong inilalarawan ng propesyang ito ang Scorpio. Sa maraming taon, maaaring naramdaman mong nakikipaglaban ka sa katahimikan, nagtiwala sa maling tao, natalo sa laban na akala mong panalo ka na, o nagdala ng mga sikreto na sobrang bigat upang ibahagi. Ngunit sa lahat ng ito, hindi kailanman sumusuko ang Scorpio. Ang iyong espiritu ay maaaring yumuko, ngunit hindi kailanman babasag. At ang katatagang ito ang mismong dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng tadhana ngayon. Ang biyaya ng Scorpio ay pagbabagong anyo. Tulad ng alakdan na naghuhulog ng balat, muli at muli kang ipinapanganak. Bawat heartbreak, bawat pagkabigo, bawat katapusan na iyong nalampasan ay hindi na sayang, ito ay paghahanda. Naniniwala si Nostradamus na ang pinakadakilang tagumpay ay ibinibigay sa mga dumaan sa pinakamabibigat na pagsubok dahil sila lamang ang tunay na nakakaalam ng halaga ng tagumpay. Scorpio, ito na ang iyong sandali upang bumangon. Ngunit narito ang babala, madalas mahulog ang Scorpio sa tukso ng paghihiganti, pait, o pagkakapit sa nakaraan. Malinaw ang propesya, kung hahayaan mong gabayan ka ng galit ngayon, mamimiss mo ang biyayang nakalaan sa unahan. Hindi ito oras para ipaglaban muli ang mga lumang laban. Ito ang oras upang buksan ang iyong mga kamay, pakawalan ng sakit, at angkinin ang kinabukasan. Madalas sabihin ng mga Pilipino, ang sugat, gumagaling din. Para sa Scorpio, narito na ang paggaling. Hindi ka nahahadlangan ng iyong mga peklat, sila ang magiging patunay ng iyong lakas. Ang mga pintuang dating nakasara ay bubukas ngayon. Ngunit kailangan mong piliin na lumakad pasulong ng walang takot. Ito ang dapat gawin ng Scorpio, muling magtiwala. Hindi ng bulag kundi ng may tapang. Maniwala na maaaring bumalik ang pag-ibig, muling dadaloy ang pera, at matatamo mo na sa wakas ang mga biyayang nakalaan para sa iyo. Ipinakita sa pangitain ni Nostradamus na hinihila ang Scorpio papunta sa kasaganaan, ngunit mangyayari lamang ito kung papayagan mong tanggapin ito. Huwag kumapit sa nakaraan, huwag magtago sa katahimikan, at huwag pagdudahan ang iyong halaga. Kapag kumilos ang Scorpio ng may tapang, nagaganap ang mga himala. Ang yaman ay lilitaw sa hindi inaasahang paraan. Darating ang pag-ibig na may matinding damdamin at katapatan. Lilitaw ang mga oportunidad na tugma sa iyong nakatagong kapangyarihan. At bigla, ang lahat ng taon ng paghihirap ay magkakaroon ng saysay, sila ang apoy na humubog sa iyong espiritu. Kaya, Scorpio, pakinggan mo ito, hindi ka nakalimutan. Hindi ka isinumpa. Ikaw ay pinili. Ang iyong kapalaran ay nakasulat na sa mga bituin bago ka pa man isinilang. Ang natitira na lamang ay ikaw ang bumangon, hindi bilang sugatan, kundi bilang nagtagumpay. At habang ang tatlong palatandaang ito, Pisces, Leo, at Scorpio, ang may pinakamalakas na tawag, tandaan, hindi iniiwan ng universo ang iba. Mayroon pa ring mensahe para sa lahat ng signs, isang paalala na ang tadhana ay laging bumubulong sa sinumang handang makinig. Mensaheng para sa lahat ng signs. Ngayong naibunyag na ang tatlong napiling palatandaan, marami ang maaaring magtanong, paano naman ako? Kung hindi ako Pisces, Leo, o Scorpio, ibig bang sabihin wala ng lugar para sa akin ang tadhana? Ang sagot ay simple, may lugar ang tadhana para sa lahat ng handang makinig. Ang mga propesya ni Nostradamus ay hindi kailanman para maghiwalay, kundi para magpagising. Bagamat tatlong signs lang ang may pinakamalakas na tawag sa sandaling ito, ang enerhiya ng universo ay dumadaloy pa rin sa lahat. Isipin mo ito na parang isang malawak na ilog. May mga nasa gitna na malakas ang agos. Ngunit kahit ang mga nasa gilid ay nadarama pa rin ang hatak ng tubig. Kapag binuksan mo ang iyong puso, madadala ka rin ng agos. Para sa bawat zodiac sign, malinaw ang mensahe, maging mapanuri. Ang universo ay hindi nagsasalita sa malalaking talumpati, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng mga palatandaan. Isang numerong paulit-ulit na lumilitaw gaya ng 11 oras 11 minuto. Isang panaginip na parang totoo at imposibleng baliwalain. Isang kantang tumutugtog eksakto nang iniisip mo ang isang tao. Isang biglaang pagkakataon upang makilala ang isang tao, bumisita sa isang lugar, o subukan ang isang oportunidad. Hindi ito aksidente, mga paanyaya ito.
Sa tradisyong Pilipino, tinatawag natin itong mga palatandaan o mens, hudyat, gabay. Naniniwala ang ating mga ninuno na palaging nakikipag-usap ang buhay sa atin. Ang ibong dumarapo sa bintana, ang di inaasahang bisita, maging ang pagbabago ng ihip ng hangin, maaari itong mensahe. At ganoon din ang paniniwala ni Nostradamus. Hindi kailanman tumitigil ang universo sa pagbibigay ng mga senyales, tayo lamang ang humihinto sa pagkilala. Kaya't ikaw man ay Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn, o Aquarius, tandaan mo ito, hindi ka naiiwan. Buhay pa rin ang iyong tadhana, naghihintay sa sandaling piliin mong angkinin ito. Marahil ang panahon na yon ay para sa iyong paggaling. Maaaring ito ay tungkol sa tapang. O baka naman ito ay tungkol sa pagpapakawala ng mabigat na pasanin upang ang iyong mga kamay ay maging malaya na tumanggap ng mas dakilang biyaya. Ipinapaalala ng propesya na ang mga biyaya ay hindi aksidente, sila ay mga kasagutan sa mga dasal na minsan mong binitawan. Ang bawat gabing walang tulog, bawat luhang pumatak ng palihim, bawat oras na nagtanong ka ng kailan kaya ako naman. Narinig ka ng universo. At kahit hindi ka bilang ang iyong sign sa tatlong napili ngayon, darating din ang iyong panahon. At ang susi ay simple, huwag baliwalain ang mga palatandaan. Ang tadhana ay dumaraan ng tahimik, parang marahang katok sa pintuan. Kapag binuksan mo ito, matatagpuan mo ang matagal mo nang hinihintay. Ngunit kapag binaliwala mo, baka hindi mo na malaman kailanman kung anong biyaya ang nakalaan para sa'yo. Ang tadhana ay hindi kumakatok habang buhay. Ang tadhana ay hindi kumakatok magpakailanman. Ito'y dumadating na parang kidlat, isang biglang pag-ikot, isang banayad na bulong sa gabi, at yaong gising at mapanuri lamang ang makasasagot. Binalaan ni Nostradamus na ang pinakamalaking trahedya ng sangkatauhan ay hindi ang kawalan ng pagkakataon, kundi ang pagpapabaya sa mga ito hanggang tuluyang lumipas. Sa sandaling ito, nagsalita na ang mga bituin. Ang Pisces, Leo, at Scorpio ang nagdadala ng pinakamalakas na enerhiya ng pagbabago. Ngunit lampas sa kanila, pinaalalahanan ang buong zodiac, buhay ang tadhana, at naghihintay ito sa'yo. Ang tanong ay simple, kikilos ka ba, o hahayaan mong lumampas ang iyong sandali? Maraming tao ang nabubuhay na umaasang magbabago ang kanilang kapalaran, ngunit tinatanggihan ang unang hakbang. Nanalangin sila ng biyaya, ngunit nagdududa kapag bumukas na ang pintuan. Nakikita nila ang senyales, ngunit pinapaniwala ang sarili na iyon ay simpleng pagkakataon lang. Dito nawawala ang tadhana, hindi dahil hindi ito ibinigay, kundi dahil hindi ito pinansin. Huwag mong hayaang maging ganoon ang iyong kwento. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng salita. Ang iyong idinideklara, iyon ang inaakit mo. Ang inuulit-ulit mo, iyon ang nililikha mo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang affirmations, ibinabalik nito sa tamang ayos ang iyong espiritu, upang umayon sa mga handog na inihahain na ng universo. Nakita ni Nostradamus ang landas, ngunit ang iyong tinig, iyong tapang, at iyong pananampalataya ang siyang magbibigay buhay dito. Kaya sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong ulitin mo ang mga salitang ito kasama ko. Huwag mo lang bigkasin, damhin mo. Hayaan mong pumasok sa iyong puso at gisingin ang iyong espiritu. Sabihin ito ng malakas kung kaya mo, dahil ang salita ay may dalang vibration, at ang vibration ay umaakit ng tadhana. Mga affirmation upang angkinin ang iyong tadhana. Handa na ako sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Pipiliin kong kumilos kapag tumawag ang tadhana. Dumadaloy ang mga oportunidad sa akin, at tinatanggap ko ito ng may tapang. Ginagabayan ako ng universo, at nagtitiwala ako sa mga senyales. Hindi na sayang ang aking mga pagsubok, hinanda nila ako para sa sandaling ito. Ipinapalaya ko ang takot at niyayakap ko ang kasaganaan. Ako ay pinili, ako ay karapat-dapat, at ako ay handa na. Ulitin ang mga affirmation na ito araw-araw, lalo na kapag nararamdaman mong lumalapit ang pagdududa o takot. Tandaan, ang tadhana ay hindi palaging dumarating ng may malalakas na trompeta, maaari itong dumating ng tahimik, sa isang panaginip, isang pag-uusap, o isang maliit na pagkakataon na kayang baguhin ang lahat. Kapag bukas ang iyong espiritu, makikilala mo ito kapag dumating. At higit sa lahat, tandaan mo ito, hindi aksidente ang iyong paglalakbay. Ang katotohanang naririnig mo ang mensaheng ito ay dahil nakalaan ito para sa iyo. Sa libu-libong tinig at pagpipilian, ikaw ay dinala rito. Hindi iyon aksidente, iyon ay pagkakaayon. Iniwan tayo ni Nostradamus ng mga hiwaga, ngunit iniwan din niya tayo ng pag-asa.
Ang kanyang mga pangitain ay nagpapaalala na kahit tila hindi tiyak ang mundo, ang universo ay patuloy na naghahabi ng plano. Minsan ipinapakita nito ang sarili sa tatlong piling palatandaan. Sa ibang oras, ipinapakita nito ang sarili sa isang sandali ng tapang. Anuman ang paraan, ang kapangyarihang angkinin ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Kaya tanggapin mo ang mensaheng ito bilang kumpirmasyon. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka walang magawa. Hindi ka malas. Ikaw ay pinili. At kung handa kang kumilos, ang iyong tadhana ay hindi lamang dadaan, ito mismo ang magiging iyong realidad. At upang selyuhan ang enerhiyang ito, gawin mo ang huling bagay na ito, i-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba, kasabay ng mga salitang I claim and my destiny. Sa paggawa nito, hindi ka lang nagtatype ng salita, gumagawa ka ng deklarasyon sa universo, isang senyales na handa ka na. Dumating na ang oras. Nakaayon na ang mga bituin. Tumatawag na ang tadhana. Ang tanong na lang, sasagutin mo ba ito?